Good morning. Salamat sa Diyos sa araw na ito na binigyan muli tayo ng Panginoon na kung saan ay magsasama-sama tayo bagamat nakikita lamang at hindi po tayo nagkakalapit. Salamat dahil sa ganitong ah, pagkakataon ay makarinig tayo ng mensahe ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos na ito dahil sa gitna ng maraming suliranin, lalo na po sa kalalagayan ng buong mundo sa ngayon, ang pandemyang tunay na nakakapinsala ay binigyan po tayo ng pagkakataon na makarinig ng mensahe sa ganitong kaparaanan. Magkakalayo man, pero nagkakarinigan. At sana po samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. At bago pa man doon, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa maayos po kayong pakiramdam. Mabuti po inyong kalusugan. Salamat at maging sa ating pastor, kay Pastor Let, na ating tagapanguna sa iglesia. Salamat at dahil binigyan niya rin po ako ng pagkakataon na makapagbigay po ng mensahe. At ako po ay kinukumusta ko rin po ang ating mga kapatid sa malayong bansa. Bagamat malayo po sila, alam ko malapit naman sila dahil nakikita po natin sila sa ganitong technology. At nawa samahan po tayo sa pag-aaral na ito. At bago nga po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay umpisan po natin ito sa isang panalangin. Hingi tayo ng gabay at patnubay sa Diyos na ito, nang sa ganon maging maayos po ang ating gawain. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa inyong kabutihan sa amin sa araw na ito, sa kadahilanang marami pong suliranin sa aming paligid. Subalit binigbigyan niyo po kami ng pagkakataon na kami po ay magkita-kita at magkarinigan patungkol po sa paglalahad ng iyong mensahe. O Diyos, tulungan niyo po kami at samahan. Bigyan kami ng pangunawa sa anumang maririnig namin na iyong mensahe. Nang sa ganon, mailagay po namin ito sa aming mga buhay at patuloy kaming makapamuhay na nakalulugod sa iyo. O Diyos, subaybayan kami ng iyong banal na Espiritu, turuan, at nang sa ganon sa aming pagkatuto ay makita sa aming buhay na kung sino kami at anong kaming klaseng anak mo, O Diyos. Kaya't huwag niyo po kaming pabayaan, O Diyos, sa oras na ito. Sawayin niyo po anumang balakid o sa gabal, Panginoon, nang sa ganon maging maayos po ang aming pakikinig ng iyong mensahe. Kaya't ititiwala namin, Panginoon, ang buong oras na ito sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat ng Pilipos. Ito po ay nasa kabanata 1. Ang mga talata po ay mula 20 hanggang 26. Philippians chapter 1 verses 20 to 26. Hayaan nyo po na basahin ko ito ang ating teksto na ating po pag-aaralan. Ang sabi po rito sa 20, ayon sa ating maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na ewan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ay siya lalong kinakailangan dahil sa inyo. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, mananatili akong nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya, upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng ating pagharap na muli sa inyo. Yan po ang ating talata na ating pag-uusapan.
Bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong tingnan kung bakit naisulat ito ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Pilipos. Ano ang kanyang dahilan? Ang unang kanyang dahilan rito ay, sabi nga, Paul wanted to thank the Christian of Philippi for the gifts, yung regalo na ibinibigay sa kanya that they had sent him by Epaphroditus. Gusto niyang pasalamatan ang church na ito dahil sa patuloy na pagbibigay po ng mga love gift o kaloob bilang kanilang misyonaryo. Yung pang-unang dahilan kung bakit niya po sinulatan itong Philippians. Pangalawa, Paul wanted to inform the Christian at Philippi about his own circumstances. Yung kanyang sariling pangyayari, lalo na po yun sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil mayroon po doon mga pangyayari na parang mahirap. But then, sadyang napakabuti ng Diyos, kaya nakakapagpatuloy po siya para sa ikalalago at kasusulong ng gawain ng Diyos patungkol po sa mabuting balita ng kaligtasan. Sabi nga niya, he also wanted to tell them that Epaphroditus had recovered from his dangerous illness. He was returning to Philippi. Yung pagkakaroon po ng karamdaman ni Epaphroditus, nung paghatid po sa kanya ng gift. Pero nagkaroon po ng kagalingan sa awa ng Diyos. Kaya po, sabi niya, yan, babalik na si Epaphroditus sa inyo. Kaya yan ang isa rin sa kanyang pinagpapasalamat. Ang sumunod nga po, sabi niya, Paul wanted to appeal for unity and for the ends of quarrels in the church. Yung mga pag-aaway-away, paghidwaan sa church, dapat tapusin na yan. Wala nang ganyan. Lalo na po doon sa dalawang mananampalataya na si Syntyche at Euodia. Sabi niya, tulungan nyo na yan para maging maayos pa yan. At sumunod nga po, sabi niya, to warn them about false doctrine. Winawarning nga niya itong iglesia sa Pilipos about tungkol sa maling katuruan. Especially the two of Jewish Christian. Doon sa mga Jewish Christian who insisted on circumcision for Gentiles. Kasi meron mga mananampalatayang mga Hudyo roon na gusto nila sa mga Hintil para maging buo ang kanilang kaligtasan, ay dapat sila ay magkaroon po ng pagtutuli. Pero sabi nga ni Paul, hindi na kailangan. Yun po ang kanyang nais na iparating sa kanila. And then sabi niya, Paul wanted to urge them to remain loyal to their faith and to stand firm against opponent. Kailangan maging matatag ang kanilang tayo sa kanilang pananampalataya laban doon sa mga mapanlinlang at sa mga maling false teachers. Alam niyo po, isinilot ito ni Paul na siya po ay naghihintay ng kanyang trial sa Roma patungkol po sa kanyang kaso na kung saan ay inaakusahan po siya ng mga Hudyo na kung saan nagtuturo po siya ng maling katuruan laban po sa katuruan ng mga Hudyo. Kaya siya po ay umapila. Katunayan, gusto na nga po itong iresolba. Doon pa lang po doon sa aklat ng Acts, doon sa mga gobernador. Pero sabi niya, ito hindi, mag-aapila ako doon sa emperador. Katunayan, narinig na rin po ito ni Haring Agripa. At sabi nga ni Haring Agripa, katunayan, itong si Pablo, pwede na itong pakawalan tungkol doon sa kaso na ibinibintang ng mga Hudyo sa kanya. Dahil ang bintang lang po sa kanya, nagtuturo siya ng maling katuruan patungkol po sa iba't ibang turo. Ngayon sabi ni Paul, wala akong hindi tuturong ganyan. Kumbaga, ang nais ko lang malaman ninyo na ang Diyos na nagpakilala sa akin ay may pangako na ang mamatay, ang taong mamamatay ay may pag-asa na muling mabuhay dahil kay Kristo. Pero mali po marahil ang pagkaunawa ng mga Hudyo. Kaya naroon po siya na naghihintay po siya sa Roma upang mabatid niya kung ano ang resulta o kung ano magiging pasya ng emperador. Ngayon, sumulat po siya dito sa mga taga-Pilipos para bigyan pa sila ng patuloy na kalakasan ng loob na magpatuloy sila, maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. At dito nga po sa section na ito ng chapter 1 verses 20 to 26, makikita natin dito kung ano ang nasa kanyang isip, ano ang nasa kanyang puso bilang Kristiyano o bilang mananampalataya ni Kristo. Sabi niya,
parang ganito. Kung ako isang Kristiyano, kumbaga, kinawanan ko ng Diyos, ano ba ang dapat na nasa aking isip? Ano ba ang dapat na maging layunin ko sa buhay na ito? At dito sa section na ito, ay makikita natin dito yung kanyang pagnanais na kung saan ay ang Diyos na ito ay patuloy niya mabigyan ng karangalan. At maging instrumento siya ng iglesia upang ang iglesyang ito ay magpatuloy. Lumago, lumawak ang bawat gawain para kay Kristo. Kaya ang makikita natin na ang ating text ay Philippians chapter 1 verses 20 to 26 at ang pinamagatan ko po ito yung mindset. Mindset. Sabi niya, ano ba yung mindset? Sabi niya, a fixed state of mind. Naka-fix yung kanyang isip. His mind set does not allow for a new situation. Ito po yung mind mo ay talagang nakaloon doon sa isang nais mo marahil na marating o maisagawa. Naka-fix siya doon. Ito yung mindset ko. Ngayon, bakit po ba siya nakarating sa ganong kaisipan? Alam niyo po marahil ang iniisip ko rito ay dahil doon sa yung enkwentro nila ng Panginoong Hesus sa daan ng Damasco, na kung saan ay kinahabagan po siya ng Diyos, kinatagpo at tinuruan kung paano po siya magiging kagamit-gamit sa Diyos na ito. Kung kaya nga po na itong si Pablo sa kabila ng pagiging mamamatay tao o ng mga Kristiyano ay nagkaroon po ng pagbabago. Nagkaroon po siya ng pagbabago na kung saan ay naging lingkod po siya ng Diyos na dati ay kaaway ito ng Diyos. Marahil yung mindset niya ay doon niya po nakuha kung paano po siya kinausap ng Diyos, kung paano po siya gagamitin ng Diyos, kung paano po niya pahalagan ang buhay na ito na ibinigay sa kanya ng Diyos, kung paano po siya gagamitin ng Diyos para sa mga anak din po ng Diyos sa iba. Kaya siya rito ay nagkaroon po siya ng kaisipan na sa Diyos na ito pala ay ganito, lalo na po siya isang masamang tao, no? O makasalanan. Pero nung na-enkwentro niya ang Diyos na ito, ay nagkaroon po ng pagbabago, pinatawad siya, inayos ang kanyang buhay, at nagkaroon po siya ng isang magandang purpose sa kanyang buhay. Ano po yung purpose na yon? Na kung saan ay dapat niya mapagbigyan niya ng karangalan ng Diyos na ito, mabigyan niya ng paglilingkod ng Diyos na ito. Dahil ang Diyos na ito pala, ay nagbibigay po ng pag-asa, na pagtanto niya, na pag-alaman niya, na kung saan ay sabi nga niya, for to me to live is Christ. Imagine niyo po, nung na-enkwentro niya yung Diyos na yan, nagkaroon po ng change of mind. Kaya nga, ito, nagkaroon po siya ng mindset. Ano yung kanyang mindset? Ang una po dyan, ang pinaka dito sa mga talatang ito, ay binigyan ko po ng yung pinaka major point niya, yung to bring honor to Christ in his life. Mabigyan niya ng honor ang Diyos na ito. Bakit? Marahil, ito po yung naging konklusyon niya nung kinatagpo nga po siya ng Diyos. Parang sinasabi niya, ako isang makasalanan, pinatawad ng Diyos. Ako isang makasalanan, gagamitin ng Diyos. Ako isang makasalanan, bibigyan ng pag-asa ng Diyos. Sakali man ako'y mamatay, meron pa palang buhay. May buhay pa palang ibibigay sa akin ng Diyos na ito. At kung sakali man ngayon, gagamitin ako ng Diyos, dumating man ako sa matitinding pagsubok o mga suliranin, may pag-asa. Mamatay man ako sa kahirapang ito, walang problema. Katunayan, sabi nga niya, ito nga po yung kanyang kaso Kumbaga, nung tinatanong ko siya ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, kumbaga, ano yung kaso ba ni Pablo? Alin ba yung kaso na ni Pablo? Sinasabi nga ni Pablo, gusto niyang ipatid na itong Jesus pala na ito ay nagbibigay ng pag-asa na bagamat mamatay ang tao, ay magkakaroon muli ng isang buhay. Imagine niyo po yan, no? Yun lang ang pinaglalaban. At totoo po yan, ha? Kaya siguro ang naging mindset niya
Kung ganito ang Diyos na ito na kumatagpo sa akin, aba, natural, bigyan ko po ito ng honor, di po ba? Bigyan ko ito ng karangalan ng Diyos na ito dahil ibang klase. Binigyan niya ako ng pag-asa na dati hindi ko naman alam. Kaya alam niyo po doon sa aklat ng Galatia, tingnan po natin sa aklat ng Galatia, ito po ang kanyang sinabi, no? Sabi diyan, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan po ang naging conclusion niya nung ma-encounter niya po itong Panginoong Yesus. Ano po yung sa Tagalog ang sinasabi niya? Sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos at nag-alay ng kanyang buhay. Yan po, imagine niyo po yan. Kaya siguro, ang mindset niya talaga, na mabigyan ko ng honor ang God na ito sa buhay kong ito. Imagine niyo po yung pag-asang ibinigay niya. At doon nga po sabi sa Acts, dito po sa Acts 20:24, sabi niya, but none of these things move me. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano po sabi sa Tagalog? Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit niya po yan nabanggit? Kasi yan po ay kinausap niya yung matatanda sa Efeso na kung saan pupunta siya ng Jerusalem. Pero hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. Maaring may masamang mangyari o anuman. Pero sabi nga niya, walang halaga sa akin ang buhay na ito. Maano ko lamang, magampanan ko lang at maisagawa yung layunin na iniatas niya po sa akin. Kaya ang mindset niya dito sa Philippians, parang sinasabi niya na etong buhay kong ito, sabi niya, ibibigay ko ito sa Diyos para ang Diyos na ito ay maparangalan. So, yan ang pinaka major na point na nais kong iparating dito sa aklat po ng Philippians na ating pong pinag-aaralan. Ano yung titulo natin? Mindset. Ano yung mindset niya? To bring honor to Christ in His life. Okay? Paano? Dito, makikita natin, dito sa mga talatang ito, kasi makikita natin dito sa verse 20, paano niya mabibigyan ng honor si Christ sa kanyang buhay? Sa verse 20 ay ito. Basahin ko po sa Tagalog. Ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Anong ibig niya sabihin? Kaya sabi niya, kasi doon sa hinihintay niyang trial, ay hindi niya alam kung talagang makakaligtas siya, talagang maring ma-execute siya, maring maparusahan siya ng kamatayan. Kaya sabi niya, dito sa 20, ang aking pinakananais ay inasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Kumbaga, baka hindi ko matapos ang aking gawain kung ano mangyari sa akin dito. Kasi gusto ko, may pagpatuloy ko ang aking gawain. Lalo na po yung pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ngayon, sabi niya, kaso nga ito, naghihintay ako ng case ko kung ano magiging resulta. Sana ay hindi ako mapahiya dito. Ang ninanais ko at inasan, hindi ako mapahiya. Sana maipapatuloy kong aking gawain kay Jesus na ito. Sabi niya, kundi sa panahon ng buong tapang kung maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Ngayon, kaya sinasabi niya, yan yung sinasabi niya, na sa kanyang buhay, sabi niya, in His life,
He will be used for their spiritual growth of the church. Hindi ko alam kung ano mangyayari ang magiging hatol sa akin. Pero ang gusto ko, dahil gusto kong mabigyan ng karangalan ng Diyos na ito, doon sa kanyang iglesia, ang buhay kong ito ay maging kagamit-gamit. Sa papanong paraan na ang kanyang iglesia o ang kanyang church ay lumago. Sumulong, magpatuloy sa gawain, maghayag na mabuting balita ng kaligtasan. At maraming taong makakilala. Gamitin siya roon. Alam niyo po ba sa unang mga talata ng Philippians chapter 1, mababasa natin doon kung ano ang mga pangyayari patungkol nung siya po ay naghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Isinulat niya po ito sa Philippians. Dito po sa talatang 12, kung paano po siya ginamit yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na kung saan ay marami pong suliranin. Opo. Pero, alam niyo po, si Apostle Paul, dahil ang kanyang mindset ay to bring honor to Christ sa kanyang buhay, kumbaga, si Kristo ang buhay ko eh. Si Kristo lang eh. Kaya sabi niya rito, binabkwento niya po sa mga unang talata bago po ang ating teksto, lalo na po rito sa verse 12, etong sabi niya, sinasabi niya, mga kapatid, sabi niya rito, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap na magandang balita. Dito sa chapter 1 verse 12, ito po yung kwento niya. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at sa iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Dahil sa kanyang pagkakilala nga at dahil sa kanyang pagnanais na mabigyan ng karangalan ng Diyos na ito, ang iglesia, lumago, sumulong, ay nagpatuloy siya magbahagi ng salita ng Diyos. Pero maraming problema. Ganun talaga. Pero makikita natin na nagpapatuloy siya kasi yun naman ang gusto niya. Yung mindset na niya dahil kailangan ang buhay ko kasi ang buhay ko si Kristo, kailangan gamitin ko ito kay Kristo. Ngayon sa pagkagamit sa akin bilang tagabigay ng mensahe patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, napakahirap, maraming suliranin, pero nagpapatuloy ako. Sabi niya, kwento niya rito, kinikwento niya. Kaya sabi niya, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok na masabang hangarin, sapagkat ang hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit, walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga na si Kristo ay naipangaral maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Sa kanyang pangangaral ay iba't iba ang kanyang nalaman na may nangangaral na hindi tapat, may pagkainggit, o di kaya siya ay pasakitan. Pero okay lang sa akin. Kumbaga, ang importante ay mapangaral ang mabuting balita. Kasi yan ang gusto niya eh. Sabi niya, ang mindset ko ay to bring honor to Christ. Then, ano ang gagawin ko? Kailangan ang buhay niya ay magamit para sa ikasusulong at paglago ng iglesia. Dahil pag lumago at lumawak ang gawin sa iglesia, ang napaparangalan dito ang Diyos, si Kristo. Kaya, kapatid, ikaw, bilang Kristiyano, bilang kinawaan ng Diyos, binigyan ng pag-asa. Sakaling nagdaranas man po tayo ngayon ng paghihirap, at maging sa paghihirap na ito ay mauwi po sa ating kamatayan. Pero alam niyo po ba na may pangako ang Diyos na muli niyang bubuhayin? Di ba napakaganda? O kung ganito ang kanyang pangako, matatakot ba tayo na sumunod sa kanya na kung sakali ay tayo man ay magpatuloy na mangaral ng salita ng Diyos at anong mangyari sa ating buhay, mamatay tayo, matatakot ba tayo? Hindi.
Di po ba? Dahil alam natin, may pangako ng Diyos eh. Ano man ang mangyari sa buhay natin, may pag-asa. So therefore, kung tayo mga Kristiyano, dapat ang mindset natin ay talaga mabigyan ng honor ang God na ito. Mabigyan natin ng karangalan. Paano? Patuloy po tayong gamitin kung saan tungo sa paglago ng church o patuloy po nating maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan upang dumami po ang mga mananampalataya. Maraming maligtas. Maraming makakilala kay Kristo. Ngayon, kung ito po isang iglesia, ay patuloy po tayong gamitin dito. Lumago, lumusog ang iglesyang ito. Dahil kung ang iglesyang ito ay maayos, matatag, mapaparangalan po ang Kristong ito na tayo ang naging instrumento. Instrumento po tayo ng Diyos. At si Pablo, talagang ang ganda ng pagkagamit sa kanya. At dito sa Pilipos nga, ito, yung mindset niya ay kakaiba. Walang halaga ang buhay kong ito. Ano ba naman ang buhay kong ito? Di po ba? Pero nung nakilala niya si Kristo, ibinigay ang buhay kay Kristo. At ang isang gusto niya talaga ang nakapasok sa kanyang isip, ay bibigyan ko ng karangalan ang Diyos nito sa aking buhay. Sa papanong paraan, gamitin ako para ikalalago ng iglesia. Number yan. Ikalalago sa pagsulong. Lumawak ang gawain para maraming makakilala kay Kristo. Imagine na po, yun lang ang parang gusto niya. Napakasimple, di ba? Pero sa ngayon, ang mga Kristiyano, after makakilala kay Kristo, hindi natin alam kung ang kanilang kaisipan din ay magpatuloy na gamitin ng Diyos para marami po makakilala sa Diyos na ito. Di po ba? Kasi abala po tayo sa ating sarili. Ano ating kakanin, ano ating dadamit, lahat, pangangailangan. Minsan nakalimutan natin na isang araw, iiwanan din naman natin lahat yan. Hindi ko po ibig sabihin na huwag po tayong magsikap para maging maayos po ang buhay. Pero minsan po kasi set aside natin yung importante sa ating buhay na nais ng Diyos na gawin natin. Ang patuloy na isulong ang mabuting balita ng kaligtasan. Di po ba? Kaya nga, sabi ko nga, anong mindset niya? To bring honor to Christ. Sa kanyang buhay, sa papanong paraan, in his life, he will be used for their spiritual growth on the church. Yung spiritual growth ng church nito ay lumago. Paano maging mabuti, paano maging kagamit-gamit, at paano mamumuhay ito ng maayos. Nang makita ng mundong ito, nakakaiba pala ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos. Di po ba? Verse 20. And then, sabi niya rito, gusto niya maparangalan ng Diyos na ito? Sabi niya, pangalawa, sabi niya, in his life, he will be used that the church will experience the joy in their faith. So verse 25, gusto niya ang church na ito may experience ang kagalakan sa kanilang pananampalataya. Kasi alam niyo po ba, mananampalataya minsan, yung mga nananampalataya kay Kristo, hindi naman laging masaya. May mga suliranin, may kabigatan. Pero alam niyo po ba, na ang Diyos na ito, ay patuloy po nagliligtas. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos, bagamat nakakaranas po tayo ng mga suliranin, pero ibang joy ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Lalo na po sa kabila ng ating paghihirap kung paano po makaakay ng mga kaluluwa, nalulungkot tayo, pero pag may tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, iba po nararamdaman natin. Yun po yung joy na yan. Hindi kaya, yung mga mananampalataya na sa kanyang buhay, nawa makita ng mga mananampalatayang ito, yung kanyang buhay na sa kabila ng maraming pagsubok, pag-uusig, ay nandun siya nagpapatuloy na may kagalakan. Gusto niya po ibahagi ito sa iglesia para maparangalan ng Diyos. Ito yung mindset niya. Sabi ko nga, anong mindset niya? Lumago, lumawak, maging maayos po yung spiritual na kalalagay ng church. Pangalawa, itong church na ito ay patuloy na maranasan ang kagalakan
sa kanilang pananampalataya. Bagamat maraming problema, suliranin, pero dahil tayo may pananampalataya kay Kristo, naiibsan po ito. Dahil every time na may suliranin tayo, alam natin na mayroong pag-asa. Maitatawid po natin ang mga iba't ibang pagsubok at suliranin dahil kay Kristo. At si Pablo gusto niyang gamitin ito. Makita niyo sa aking buhay. Kaya marami mga talata sa Bible, dito sa kanyang mga sulat, makikita natin kung paano niya nalalagpasan yung kanyang mga suliranin at kabigatan. Pero nagpapatuloy siya. Lalo na po sa aklat po ng Acts, nung papunta po siya sa Roma, nakita po natin yung kanyang pagbabiyahe, lumubog, nailigtas, napuluputan ng ahas sa kanyang kamay, numaligtas po sa dagat, pero hindi pa rin po natuklaw at namatay. Hanggang sa makarating po siya sa Roma at dahil maghihintay po siya sa kanyang trial. Pero kita po natin yan sa kanyang pananalig sa Diyos na ito, makita nila yung kay Pablo, parang hindi nasisiraan ng loob. Hindi alam ni Pablo kung anong kahinatnan ng kanyang buhay Maring mamatay siya sa hirap o ma-execute siya. Well, may buhay naman na ipapalit ang Diyos na ito. Amen? Buhay ang Diyos natin. Ang pangatlo nga, in His life, He will be used that Christ will be the pride of the church. Sa kanyang buhay, sana itong Kristo na ito yung magiging pride ng church. Makita na, ito yung itinataas. Ito yung parang pinaka-pride natin, si Kristo. Dahil kung wala ang Kristo na ito, saan ang church? Di po ba? Saan ang church? Sana, sabi nga, dito nga sa verse 26, sabi niya, kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Gusto niya itong church na ito, itong buhay niya ito, ay magamit para si Kristo ang talagang maitanyag, maitaas, mabigyan ng papuri at karangalan ng church. Si Kristo dahil sa kanyang buhay. Imagine niyo po kung ano mangyayari sa kanyang buhay, sasabihin nila, yan ang kanyang buhay. Yan si Pablo na yan naging kagamit-gamit kay Kristo. Kaya ito si Kristo, dapat itong itinataas ng church. Ito ang pride natin. Imagine niyo isang Diyos na mabuti, isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, isang Diyos na nagmahal sa atin. Kaya dapat ito ang church natin. Ito tayo. Si Kristo itatas natin. Ito ang Diyos natin. Yung hindi natin ikinahihiya. Kaya mga kapatid, ngayon, kung ano man po ang ating nararanasan sa ngayon, bilang church, bilang iglesia, patatagin lang po natin ang ating loob. Huwag po tayong masiraan ng loob. Alam niyo po, itong mensahe ni Pablo sa aklat po ng Pilipos, ay ipinapakita lamang niya po rito na sa buhay ko, nais kong mabigyan ng karangalan ng Diyos na ito. Dahil sa kabila ng aking buhay na makasalanan, ako'y ginamit na mundong ito para pinsalain ang mga anak ng Diyos. Marami ako napinsala, napahirapan, pero kinatagpo ako ng Diyos para gamitin niya sa Kanya. Pinatawad ako, binigyan ako ng pag-asa, binago ang aking buhay, pati layunin ang aking buhay, inayos ng Diyos. At ano man ang dumarating sa buhay ko, hindi niya ako pinababayaan. Imagine niyo mo yan, kahit anong hirap, nandoon ang suporta ng Diyos. Kaya sabi niya, kung ganito ang Diyos na nagmahal sa akin, siguro ang mindset ko lagi ay mabigyan ng karangalan ng Diyos na ito. Ngayon kung ang pag-usapan natin ay mabigyan ng karangalan ng Diyos na ito, dahil ang Diyos na ito, sasabihin natin, paano mo mabibigyan yan? Hindi mo naman nakikita. Di ba? Malayo. Mabibigyan natin siya ng karangalan sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Yung mga anak na tinubos na Diyos. Gamitin natin doon
Sa tuwing gagamitin natin ang ating buhay sa iglesia, napaparangalan natin ang Diyos. Naitataas natin ang Diyos. Imagine niyo po, gamitin po tayo para sa ikasusulong at ikalalago ng iglesia. Kung paano maging mabuti ang iglesia. Gagamitin tayo ng Diyos sa iglesia na kung saan ay maturuan sila maging mabuti at maayos na mga anak ng Diyos. Imagine niyo po yan. Tapos gagamitin tayo para ang iglesyang ito ay maranasan nila ang patuloy na kagalakan dahil sa kanilang pananampalataya kahit sa gitna ng suliranin. Imagine nyo ako gagamitin ng Diyos sa iglesia na kahit dumating man ang problema sa iglesia ay maging panatag sila at magkaroon sila ng galak dahil sa akin, dahil makikita nila sa akin kung paano ako namumuhay. Malaking bagay po yan, no? Napaparangalan ng Diyos. Di po ba? Tapos, ang buhay ko gagamitin para ang Diyos na ito ay talagang ito yung pride ng church. Itong dapat nating itaas. Itong itinatanyag natin ang Diyos na ito. Imagine niyo po, gagamitin tayo dito ng Diyos sa iglesia dahil sa buhay ko o sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang ating buhay lalo ngayon. Nowadays, maraming suliranin, maraming problema. Anong gagawin natin sa buhay natin kung ganito? Magpatuloy po tayo. Para kung ang mindset natin ay mabigyan natin ng karangalan ng Diyos na ito, gamitin natin ito sa kanyang iglesia. Ano man ang mangyari? Gamitin tayo sa anumang kaparaanan. Dahil every time na gagamitin natin ang ating buhay sa kanyang iglesia, ang Diyos ang napaparangalan. At dahil ginagamit tayo, alam natin na ang Diyos din naman ito ay nagpapala sa atin. Di po ba? Like Pope. Kaya, muli, no? Ang mindset ng mga mananampalataya sa ngayon, kung ako, alam niyo po, gusto ko po itong ibigay sa inyo, no? Na isang pananalita na dapat matandaan po natin bilang mga anak ng Diyos, minahal ng Diyos, patuloy na iniingatan ng Diyos at binigyan ng pag-asa. Nawa ang mindset natin ganito sa panahon natin. Kung ang mindset ni Paul ay bigyan ng honor ang God na ito, ay dapat ganun din po tayo. Ang ating buhay ay nagiging kagamit-gamit sa church, dapat ganito tayo. Ang buhay natin ito na patuloy talaga nating gamitin. Dahil ito ang nais ng Diyos. Para sinasabi ko na ganito. Life is short. Ngayon, use it for the glory of God. Life is short. Use it for the glory of God. May lang ang buhay, mga kapatid. Kaya sabi ko sa conclusion ko, may our lives continue to please this God. Okay? Ating buhay na ito. Let us use it so that the church can grow steadily and continue to prosper, so that the name of the Lord Jesus may be known. Let us have mindset that even though our lives are short, we can glorify our Lord God. May klima naman ang buhay natin eh. Hindi naman siya mahaba. Pero kung sa kaiklian nito, nawa ay magamit natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Bring honor to God. Kaya nga, ang to glorify God, yung sinasabi sa 1 Corinthians, kung ako nagkakamali, chapter 10, verse 31, and everything, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen. Kaya nga po, dapat ang ating mindset na ito
ay bigyan natin ng bahagi ang buhay natin dito para kay Kristo. Dito po na. Yan ang ating kaisipan. Yan ang nakatanim sa ating isip. Bakit nangyari ito? Bakit dapat na nagkaroon tayo ng ganitong kaisipan? Bakit nagkaroon tayo ng mindset nito? Kung truly naranasan nyo po ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na ito, ay tiyak darating po kayo sa ganitong punto na ang Diyos na ito ay patuloy kong bibigyan ng karangalan sa buhay ko. Ito ang magiging mindset ko. Lalo na po, ang isang matinding makasalanan na binago ng Diyos, damang-dama niya po yan. Damang-dama niya po yan. Pero hintayin pa ba natin na kailangan makasalanan pa tayo para maranasan po natin ito, madama natin? Hindi na po. Kinabagan na po tayo ng Diyos. Kaya gamitin na lamang natin ito sa Diyos, ang ating buhay. Kaya, salamat po sa umagang ito. Nawa, magpatuloy po tayo maglingkod, magpasalamat sa Diyos na ito dahil ang Diyos ay sadyang mabuti sa atin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ibinigay. O Diyos, nawa kaming mga anak mo ay magkaroon po ng mindset, isang kaisipan na kung saan ay ikaw ang mabigyan namin ng karangalan sa aming buhay. Na kung saan gamitin namin ito, O Diyos, sa ikalalago at ikasusulong ng espiritual na kalalagayan ng church. Gamitin namin ito para sa iglesia na kung saan ay maranasan po ng iglesia ang kagalakan bilang isang mananampalataya kung sakali man ay nagkaroon man sila ng iba't ibang suliranin. Nawa makita nila sa amin ito na sa kabila ng maraming suliranin, kabalisahan, ay pwede kaming magalak dahil meron kaming pag-asa. Lord God, turuan niyo po kami. Digit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami sa aming buhay na ito ay makita sa aming buhay ng iglesia na ikaw ang aming itatanyan, ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming ipagyayabang dahil ikaw ang Diyos na totoo at buhay na Diyos. Kaya sa umagang ito, Lord, pagpalain niyo po ang iyong iglesia, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, anuman po ang kailang nararanasan sa ngayon. O God, kami po'y naniniwala na kaya niyo po kaming iligtas. Salamat dahil isa kayong makapangyarihang Diyos. Diyos na totoo, higit sa lahat buhay ka at naririnig niyo po ang aming mga dalangin. Kaya Lord, i-bless niyo po ang inyong mga anak at ang mga leaders ng inyong iglesia, Panginoon, at si Pastor Let na bilang instrumento po o itinalaga mo sa iglesia ng Jesus the Great I Am Bible Church. Lord, i-bless niyo po siya sa anumang kaparaanan at gamitin niyo po siya upang ang iyong iglesia ay manatili sa iyong katotohanan, katuwiran at kaayusan. Biyayaan niyo po ng kagalingan na may karamdaman, Panginoon. Katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa at nawahayaan niyo po na sa kabila ng lahat ay matuto rin po kami magpasalamat sa iyo, magpuri sa iyo, dahil alam namin na meron kaming pag-asa anuman po ang mangyari sa aming buhay. Abutin niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa malayong bansa. Anuman po ang kalalagayan sa ngayon, ingatan niyo po sila, pagpalain o Diyos, at nawa ang buhay nila ay patuloy rin pong maiukol sa iyo. Dahil sa iyo, O Diyos, meron kaming pag-asa anuman po ang mangyari. Bagamat maikli po ang aming buhay, Panginoon, nawa magamit namin ito para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen.